Magandang gabi po sa lahat. Masaya po ba tayo? Inayayahan ko ba lahat ay magsitayo? Unahan po tayo sa napanalangin ni Pastora. Ni Pastora Marquez. Bilang opening prayer. Amen. Tayo po ay manalangin bilang pasimula po sa ating gawain sa gabing ito. Salamat. Tayo nga po lahat ay yumuko at patuloy na magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Purihit na kailain kayo, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa inyo na idinako nyo ang bawat isa sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas. Salamat po, Panginoon, sa buong maghapong ibinigay ninyong kalakasan sa amin at napatunayan namin, Panginoon, ang katagumpayan ay palaging nasa inyo. Salamat, O Diyos, na ngayong gabi ay magdaraos kami, Panginoon, isang gawain na kung saan, Panginoon, ay patuloy na mag-aaral ng inyong salita at ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, na palagi naming ninanasa na sa kikilos at gagawa sa lahat ng makikinig, Panginoon, ng inyong mga salita, sa lahat ng magiging bahagi ng gawain ito, Panginoon. Patuloy niyong patnubayan, pangunahan, ang magpapaawit, ang maghahayag ng inyong salita at lahat ng makikinig, Panginoon, ay patuloy na kumilos kayo sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat po sa inyo, banal na Espiritu, ang palaging pangunguna ninyo, palaging pagkilos ninyo, Panginoon. Doon kami nakakaranas ng katagumpayan, O Diyos. Salamat po sa inyo, O Diyos, lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ba ang Panginoon sa buhay ni Pastora Chris? Tayo po ay magsisimula. Magbubukas po tayo ng ating mga Bible, may dala tayo. Sa awit po, 103, 1 and 2. Awit, nakita na po. Sabay-sabay po nating basahin. Sa verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin mga puri sa kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kainggitan, mabubuti niyang gawa. Purihin pasalamatan Panginoon sa kanyang banal na salita. Siya na po at ako po ay ngayong naubo. Masaya po ba ang lahat? Kung ganoon po, magpalakpak po tayong lahat ang sa Panginoon. At tayo po ay mag-aawitan ng masayang awitin. Papurihin natin Panginoon sa kapalitan ng mga awitin na masasaya. At pangunahan tayo ni Sister Roseanne. Si Roseanne. Amen. Isang magpagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po yung ating gawain sa pag-aawitan. Nadala po bang umawit ang lahat? Amen. Amen. Ating pasimula po, awitin po natin ang Diyos na tapat.
Panginoon at Hari. Mga papuri ng puso nagpapasalamat, mga awitin ng labing nagdadala, sambitin at laging ilaang sa nag-iisang Diyos, Panginoon at Hari. Mga papuri ng puso nagpapasalamat, mga awitin ng labing nagdadala, sambitin at laging ilaang sa nag-iisang Diyos, Panginoon at Hari. Mga papuri ng puso nagpapasalamat, mga awitin ng labing nagdadala, sambitin at laging ilaang sa nag-iisang Diyos, Panginoon at Hari. Sa nag-iisang Diyos, Panginoon at Hari. Sa nag-iisang Diyos, Panginoon at Hari. Tayo po ay muling umawit. Awitin po natin ang pananampalataya. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin niyo na kayo ay mamasdan, magkaniig kayo, sa inyo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin niyo na kayo ay mamasdan, makaniig kayo, sa inyo ay pumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal ng tahanan, luglugan ng inyong wagas na
maging banal mong tahanan. Lukluktan ang inyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsama. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang inyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsama. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang inyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari kayo, O Diyos, ngayon at Bigyan po natin ng mataas na pupuri. Salamat po sa Panginoon at tayo ay magpapatuloy po sa ating gawain, ating nasimulan at tayo po ay dadako sa magbibigay po ng special number. Sino po may gusto? Lumapit lang po dito. Sa unahan. Special number, lapit lang. Testimony na lang. Testimony. Patotoo. Kung sino ang may ginawa ang Diyos. Alam ko may ginawa ang Diyos sa bawat isa. Nahihiya lang tumayo. Sige, pangunahan ko na. Sa totoo lang po talaga, dapat wala ako dito. Pero ang nangyari, nung kasi tumanggi ako na hindi ako sasama, naalala ko si Propeta Jonas. Inutusan kasi siya ng Panginoon na mangaral sa Nineveh kasi napakasama na ng mga tao doon. Ayaw ni Jonas. Sabi niya ayoko kasi pag pumunta naman siya, hindi naman tutuparin ng Panginoon na paurusahan yun. Kasi patatawarin lang. Kaya nagalit si Jonas, pumunta siya ng Joppa. Tapos bumiyahe ng Tarsis, sumakay ng barko, ganun. Ganun kasutil. Pero ayoko nang ganun. Purihin ang Diyos at nandito ako. Sino po ang may malakas ang loob? Lumapit lang po, magpatotoo po kung ano pong ginawa ng Panginoon sa inyo. Sige na. Sige na, para marinig namin yung mga taga dito. Kahit dyan lang po kayo sa upuan. Salamat na lang po kay Nay. Salamat po kayo po. Si Inay. Huwag na umiyak na yan. Dapat po sa inyong mga lahat. Ako po ay nagpapasalamat at narating na ito pong aming munting tahanan. Sana po ay maulit-ulit ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at masabi. Hindi na, yung nag-umpisa ang gawain dito. Ako po ay maraming natutunan sa punta ko po doon sa inyong lugar.
hanggang sa kami po ay namahinga nga at dito na uli. Pero marami pa akong natutunan talaga sa totoo na. Hindi ko na po iisa-isahin, pero buhat ho noon hanggang ngayon ay para pong ako ay lumawak po ang pangunawa at saka yung kaalaman sa Panginoong Diyos. Sa totoo lang po ako sa tanda ko lang ito ay ako po ay ligaw. Baka sabihin niya ako'y tanga at ako'y matanda na. Pero yun ang totoo. Ako po ay ligaw sa mga salita na ganyan po. Pero buhat ho nung ako ay inakay ng aking anak po para sa inyong lugar. Marami po akong tumatapong nabuksan ng isip ko. At kami po ay, ako na rin po ang nagsasabi sa mga anak ko na mali ang ganyan. Ganito ang dapat natin gawin. Ano po talaga. Kaya sabi ko, pasalamat po ako sa pag-akay ng aking anak doon. Kaya nga lang po ay may isa pong dahilan kaya hindi na rin kami nagtuloy-tuloy. Pero salamat naman po sa Panginoon kay kami ay pinupuntahan niyo dito. Yan po ang malaki namin pasasalamat. Yung lamang po at wala na po akong pat. Baka ako'y umiyak pa. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Nanay. Hindi ko po kayo kilala. Nanay Elena. Ganda ng pangalan. Sino pa po ang may gusto? Brother K. Alam ko kanina ka pa nakatingin. Baka gusto mo naman. Special number. Ano sir? Sino kayo? Hinihingi po ng Panginoon dyan. Si J. Mark. Salamat lang. Panginoon. Bakit nandito ka? Yun. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ano po? Ay, sa totoo lang po, may tukso talaga po sa amin kanina. Opo, totoo po yun kasi nanggalito ako sa binyagan. Ang sabi sa amin, niyaya kami mag-inom. Ang sabi ko naman, may simbang gabi po kami. Hindi po muna namin ang Panginoon. Hindi po talaga ako nagpatinag sa kanila, kaya nandito pa ako sa inyong harapan. Amen. Ayan, salamat po sa mga naghikayat sa akin. Ayan, medyo naiyak na po ako kasi hindi po ako makapaniwala na nandito na naman po ako haharap sa inyo, sa ating Panginoon, para po siya ipapurihan. Ayan, nawa po, ang request ko po sana ngayong 2024, matuloy na po ito hanggang sa aking pagtanda. Ayan. Salamat po sa mga ginamit natin sa Panginoon at ako sa inyo. Salamat po na dito. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jamer. Brother na siya, hindi na. Dali na. Basta na. Kung sino man po may gusto, lumapit lang po, magpatotoo, basta salamat. Huwag na pong mahiya. Sabi po ng Panginoon, huwag kung ikakahiya mo ako dito sa lupa. Kakayari kita sa akin. O, so, di ba ko tapos? Ayun, purihin ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at nakarating po dito dahil sa Panginoon. Kaya ako naman po ay, ang ipapatuto ko din po ay mula ang Doro Faith ay kubo pa sa kaligtasan. Isa po ako sa naging kasama namin sila Pastor Josiah, si Pastora Marisa, Pastora Marilo. At nung napunta ako, nagtrabaho ko ng Maynila, nalayo ako sa Panginoon, hindi ako naka-attend ng gawain. Pero, inano ko din yun. Hinanap ko din ang gawain ng Panginoon. At nung mahamang taon na ako ay nag-asawa na ako, tuloy-tuloy naman ako. Pero hindi ako sa gawain ng Doro Faith. Pero nung ginawa talaga ng Panginoon, ako'y binalik. Nitong, nung may mga anak na ako, at ito, nakasama ko naman ang mga dati kong kasama noon. At talagang patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang gawain ng Doro Faith dahil mula noon sa kubo pa lang, ngayon malaki na. At
ilang church na sa buong Mindoro ang Doro Faith. Kaya pinupuri ko at pinasalamatan ng Panginoon dahil isa ito sa panalangin ng Pastor Josiah bagamat siya ay kinahanglan ng Panginoon. Praise the Lord. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Purihin pa, Panginoon, sa buhay ni Sister Lucy. Tunay nga po na ang Panginoon ay kumikilos sa buong pamilya niya. Halos iilan na po ang hindi pa. Pero karamihan sa anak niya ay mga Kristiyano. Amen. Ay, tayo pa tatapos pansamantala sa mga patuto at tayo dadako na po tayo sa ating pinakahihintay na makikinig ng salita ng Panginoon sa nadadalhin sa atin ni Pastora Marisa Guardian. Amen. Opo, dyan. Palakpak po para sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil 1985, 83 to 85 hanggang ngayon ay ako po ay nakakilala sa Panginoon. 1983 at ako po ay nagtapos sa paaralan ng Biblia 1985. Bali nung taon na yon ay nakasama pa namin ang Pastor Josiah na siyang kasalukuyang pastor sa Kaligtasan. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa yung ilang taon na paglilingkod ko sa Panginoon ay marami ako natutuhan sa Panginoon. At isa na rito yung lumapit sa Panginoon anuman ang sitwasyon. Amen. Sapagat ako'y naniniwala, kagaya nga ng sinasabi sa Aklat ng Sekaraya, hindi sa pamamagitan ng ating lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya nga, hindi tayo maaring magtagumpay o umasa sa sarili nating lakas at kakayahan. Kailangan po, bilang isang mananampalataya sa Panginoon, ay dumepende po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung nais nating magtagumpay sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan mas lalo tayong dumepende sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. At tayong lahat ay magbukas ng ating Biblia. Hindi ko na ho kayo patatayuin. Ano po? Pero siguro mas maganda kung tayo nakatayo. Dahil salita po ng Diyos. Sabi po rito sa John 14, verse 16. Akin po babasahin na ito sa wikang English. I will pray that the Father and He will give you another helper, that He may guide you, that He may abide with you forever. Na po. Buksan po natin sa John 14. Sa Tagalog po, John 14, verse 16. Sabay-sabay po nating basahin. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Tayong pong lahat, sabay-sabay po natin basahin. At hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa bawat buhay namin ngayong gabi. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng inyong pangunguna sa amin ay nakarating kami ng mapayapa sa lugar na ito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lugar na iyon, na ito na kung saan ay lugar na pinili mo upang maihayag ang iyong mga salita. Lord, in the name of Jesus, kiniklaim po namin na kalinisan ng aming mga puso sa pamamagitan ng dugo ni Jesus sa gabing ito. At hayaan mo, Lord, bawat puso namin ay laging handa o nakahanda ngayong gabi na tumanggap ng mga espiritual na pagpapala mula sa inyo.
At dalangin ko rin, Lord, ang aking sarili na itatayo mo sa gitnang ito, Panginoon. Kayo pong manguna sa akin. I-cover mo sa akin ang iyong glory, Panginoon. At patuloy na pagbabahid ng inyong banal na Espiritu ay sumasa aking labi, Panginoon. Patuloy nawang ang masabi ko lamang ay ayon sa inyong kalooban, hindi galing sa aking kalooban. At ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumagitna sa aming lahat. Lord, dinadalangin ko at winawasak anong pang paggugulo ng kaaway sa aming isip, ano man yung doubt, Lord, na inilalagay ng kaaway sa amin para sa inyong mga salita'y sinasaway namin ito in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, Lord. Salamat po sa inyo. Anumang mga espiritu, Panginoon, na gumugulo sa amin, gumagambala sa amin ngayong gabi, ito po'y aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Lord, in the name of Jesus, cover this place by the precious blood of Jesus, Panginoon, ngayong gabi. Patuloy namin inaangkin ang pagko-cover ng dugo ni Jesus sa lugar na ito, maging sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa inyo. Purihin po kayo. Patuloy namin inaalis, sinasaway ang espiritu ng pag-aalinlangan, espiritu, Panginoon, ng kawalan ng pananampalataya sa inyo. Lahat, Panginoon, ng mga hindi ayon sa inyo, Panginoon, ay sinasaway namin ngayong gabi. Taya mo, Lord, kagaya ng sinabi, 2 o 3 sa inyong pangalan, na nagsasama-sama, Panginoon, ay narito po kayo sa aming kalagitnaan. Kaya inaangkin po namin ang iyong pagsama at inaangkin po namin ang iyong banal na espiritu na pumapagitna sa aming lahat. Salamat po sa inyo. We claim the victory in the name of Jesus, Lord. At katakpuin po ninyo ang bawat isang persona na narito sa inyong gawain. Salamat po sa inyo. Inaangkin namin ang lahat ng ito sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo ng lahat. Praise God. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Bago po sa salita ng Diyos ay nais ko po muna bumati ng Merry Christmas sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayong Kapaskuhan ay alam po natin ito yung panahon ng pagbibigay ng regalo. Nakapagbigay na ba kayo ng regalo? Sabay, wala pa naman Pasko, no? Pagbibigay ng regalo doon sa mga taong nais nating bigyan. Kaya kung tayo ay magbibigay na ng regalo kay Pastora Joan, kay Pastor Joel, kay Pastor Ezekiel, kay Pastora Marie Chris, no po? Ay ibigay na natin bago magpasko. At pwede namang ihabol pagkatapos ng Pasko. Makikita po natin na pagdating ng ganitong araw ng Pasko ay ating inaalala ang pagsilang ng isang sanggol sa sabsaban. At alam po natin na itong sanggol na ito na isinilang na siyang regalo ng Diyos sa atin ay masasabi natin good and perfect gift. Mabuti at perpektong kaloob na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao. Ito po. Kaya lamang po itong regalong ito ay nananatiling hindi nakabukas para sa marami. Bakit po? Sapagkat maraming tao ang dire-reject o ini-ignore ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay bilang kanilang tagapagligtas. Ang totoo po niyan ay ang Diyos ay nagbigay ng regalo sa lahat ng tao. Ang regalo ng Diyos ay walang itinatanging tao. Lahat ng tao ay tumanggap ng regalo galing sa Diyos. Ano po? At makikita natin, meron yung tag, di ba? Pag nagregalo tayo, may tag. 2. Ibig sabihin, pag sinabing 2TO ay ibibigay mo sa isang tao. No? At ilalagay mo ang pangalan ng tao. Di ba? Halimbawa, to Maria Clara. Ano po? At kanino galing? From God. Amen? Galing sa Diyos. Ano po? Yung regalo. Ano po? Pero makikita po natin, dito po sa Biblia ay itong regalong ito ay hindi bukas para sa iba. Bakit po? Sapagkat ito'y mabubuksan lamang sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Amen? Through repentance and faith. Ano po? What is faith and what is repentance? What is repentance and what is faith? Siguro alam na po ninyo yung kahulugan ng repentance. Ano po? Ang repentance ay pagsisisi, ibig sabihin, totally na ikaw ay tumatalikod sa kasalanan patungo saan? Sa Diyos. Turning from sin toward God. Ano?
pagtalikod sa kasalanan, yun pong ibig sabihin ng repentance, pagtalikod mo sa kasalanan, patungo sa Diyos. At ano naman yung pananampalataya? Ito yung sinasabing personal trust sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Ano po? Kaya makikita po natin na itong regalong ito ay mabubuksan lamang sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Makikita po natin dito sa salita ng Diyos, ano po? Ang regalong ito ay kaloob ng Diyos sa atin. At makikita po natin na itong regalong ito ay hindi lamang ito yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ano po? Kapag araw po ng Kapaskuhan ay ating pong sineselebrate, ano po, yung sanggol na isinilang sa sabsaban, walang iba kundi ang Panginoong Yesus, no? Siya yung sinasabing kaloob na regalo ng Diyos sa buong mundo, no? God's gift, ano po, sa mundo o sa buong mundo. Pero makikita po natin, meron pang isang regalo na ibinigay ang Diyos sa atin. Ano po? Sa panahon ng Kapaskuhan, ano po, naisilang ang Panginoong Yesus sa sabsaban para sa atin. Pero pagdating ng araw ng Pentecostes ay meron pang isang regalo na ibinigay ng Diyos Ama at binigay ng Panginoong Yesus sa atin na walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Ano po? Unang-una, si Jesus Christ bilang regalong kaloob ng Diyos sa buong mundo, sa tao. Pangalawa, nung panahon ng araw ng Pentecostes sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, makikita po natin, nung araw ng Pentecostes ay merong pangalawang regalo na ibinigay ang Diyos sa atin. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. O, yan po yung pangalawang regalo. At ang banal na Espiritu ay ano? Ang banal na Espiritu ay nakatira sa atin o nananahan sa atin. Buksan po natin yung ating Biblia sa Romans 8:11. Okay po, baka mayroon po kayong Bible. Ay, pakibasa na lamang po, Romans 8:11. Tapos 1 Corinthians 3:16. Nasanay po kasi ako na yung aming pulpito sa Santa Cruz ay mataas eh. Yan po, Romans 8:11. Sabi po rito sa Romans 8:11, at dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya na rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. No? The Holy Spirit dwells in us. No po, sabi, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Ibig sabihin, nakatira na sa atin ang banal na Espiritu. Bawat isa sa atin ay merong nakatirang banal na Espiritu. Sabihin nga natin sa ating katabi, nakatira sa iyong banal na Espiritu. Yan, no? May nakatira sa iyong banal na Espiritu. Ito po. Sa 1 Corinthians, basahin po natin. 1 Corinthians 3:16. Sige po, 1 Corinthians 3:16. Sabi po rito, God's Spirit dwells in us. Ito na, nakita ko na. 3:16 ng unang Korinto, sabi rito, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Yan, ibig sabihin, nakatira na, no, ang banal na Espiritu. Kaya makikita po natin, bawat isa sa atin ay nananahan ang banal na Espiritu ng Diyos. No po? Datapwat, makikita po natin mula sa Biblia ay
Bagamat ang Banal na Espiritu ay nasa atin ay kadalasan ay ang Banal na Espiritu ay hindi natin masyadong nabibigyan ng kahalagan sa ating buhay. Ibig sabihin hindi natin nakikita yung malaking tulong ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ito po. Ibig sabihin parang ang Banal na Espiritu ay nananahan sa atin pero hindi makakilos sa ating buhay. Ito po. Parang yung nabasa ko sa libro na para bang pinatuloy mo lamang bilang bisita ng iyong bahay pero hindi mo siya binigyan ng pagkakataong makakilos sa iyong bahay. Parang bisita lamang siya sa bahay mo na pinaupo mo lang. Ito po. Hindi mo pinakilos. Ito po. Kaya walang nagagawang pagbabago ang Diyos sa buhay ng tao. Sapagkat ang Banal na Espiritu lamang ang may kapangyarihang magbago sa buhay ng tao. O? Kaya kung siya ay nakaupo lamang sa iyong puso at hindi mo pinapakilos para i-transform yung buhay mo, ay hindi mo nga makikita yung totoong pagbabagong gagawin sa iyo ng Panginoon upang mapunta ka doon sa tinatawag na born-again Christian. Nako? Ang Banal na Espiritu lamang ang may kapangyarihang magbago sa ating buhay. Siya lamang po ang may kapangyarihang mag-transform ng ating buhay. Kaya dito masasabi natin, may mga bagay po akong sinulat dito. Na po, ang sabi po rito ay, kumisan daw po ay nakakalimutan nating gamitin yung mga bagay na kayang ibigay ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Na po? Ano po ang nagagawa ng Banal na Espiritu sa atin? Ninulit ko po, po, ang Panginoong Yesus po ay masasabi nating full package na. Po. Bagamat isa siyang package na binigay ng Panginoon, pero yung ibang kasama daw sa package ng Panginoon ay nananatiling nakasara. Po. Bakit po? Kasi hindi natin alam na meron pala tayong kayang tanggapin po, mula doon sa Panginoong Yesus. At ito ay ang kanyang banal na espiritu. O, kaya kung ang Panginoong Yesus ay nasa atin din ang banal na espiritu at yung mga pakinabang mula sa kanya, ito yung mga sinasabing an open gift na kailangang matanggap o benepisyong matanggap ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Number 1, sabi rito, the Holy Spirit lead us into a better understanding of His Word. Ang banal na espiritu daw po ang siyang tumutulong sa atin para maunawaan natin ang salita ng Diyos. John 14:26. Basahin po natin. Sabi po rito, John 14:26, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko. Ibig sabihin, ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin para mas lalong maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Po. At ano sabi rito? Siya yung tumutulong sa atin. Po? Binanggit po yan kanina, no? Siya yung nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Po? Kaya malaki ang nagagawa ng Banal na Espiritu sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Sapagkat siya po yung tumutulong sa atin para maunawaan natin yung kapahayagan ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Po? Kaya nga kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ano pong ginagawa natin? Nagpe-pray muna tayo. Hindi basta-basta binabasa. Amen. Nagpe-pray tayo, Lord, tulungan niyo po ko, Banal na Espiritu. Tulungan niyo po ko maunawaan ang mga salita po ninyo. Nagpe-pray tayo. Bakit po? Sapagkat ang sabi siya ang nagtuturo ng lahat ng bagay para maunawaan natin ang kanyang mga salita. Po? Number 1 po yan. Napakinabang ng Kristiyano sa banal na espiritu na pangalawang regalo ng Diyos sa atin. Pangalawa, sabi po rito ay, give us the assurance of God's care. Nagbibigay po ito ng katiyakan na ang Diyos ay tumutulong at nagmamalasakit sa atin. Po? Kapag tayo ay may problema, ang Diyos ay nagmamalasakit. Lumapit tayo sa Kanya, tayo bigyan niya ng kapahingahan.
Diba? Ang sabi sa 1 Peter 5:7, come unto me, and I will give you rest. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Diba? Lahat daw ng ating kabigatan ay ilagat natin sa Kanya. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Kapag ikaw ay may problema, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Kapag ikaw ay may pagsubok, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Kapag ikaw ay may sakit, ang Diyos ay magpapagaling. O, kapag ikaw ay may mga problema, ang Diyos ang maglulutas. O, yan yung mga pagmamalasakit at mga bagay na itinutulong ng banal na Espiritu sa atin. O, nagbibigay siya ng assurance patungkol doon sa pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Po? Kaya nga kapag meron tayong mga problema, may mga pagsubok, may mga pangangailangan tayo, may karamdaman tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. At sa tulong ng Banal na Espiritu, tatanggapin po natin ang katugunan ng Panginoon. Po? Ito po'y katiyakan po, na tayo ay pinagmamalasakitan higit sa lahat ng Panginoon. Pangatlo, sabi rito, keeping power, no? Hindi lamang ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa atin para maunawaan natin ang Biblia, hindi lamang ang Banal na Espiritu nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Pangatlo, sabi rito, pinapanatili niya ang kapangyarihan niya sa ating buhay. No? Keeping power, no? Pinapanatili niya ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Ito po. Kaya, totoo, ang Kristiyano ay nanghihina pero hindi nananatiling mahina. Amen? Bakit po? Sapagkat meron kang Banal na Espiritu at ang kapangyarihan na ito ay nasa iyo. Na po? Pinapanatili niya kanyang kapangyarihan sa iyo. Bakit? Para ka magtagumpay. Amen? Not by your power, not by your strength, but by the power of the Holy Spirit. Na po? Magtatagumpay lamang tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil maraming tinuturo ang Panginoon sa aming buhay, sa buhay ng mga pastor, na tulad po namin. Maraming mga bagay na kung saan ay tinuturuan kami ng Diyos para kami magtagumpay. At kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon sa kanyang Banal na Espiritu ay hindi kami tatagal ng paglilingkod sa Panginoon. Pero kung nakikita niyo po na ang mga lingkod ng Diyos ay nagtatagumpay, yun po ay dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Sa tulong ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya hindi lamang sa mga pastor, lahat po tayo, kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, nasa atin ang Banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nasa atin ang Banal na Espiritu. At pang-apat, sabi rito, the Holy Spirit transform our lives, transform us into Christ-likeness. Ang Banal na Espiritu ang nagbabago sa atin para maging katulad tayo ni Kristo. No? From glory to glory, He transform us. No? Mula sa kaluwalhatian tayo ay binabago ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magbago. Amen? Amen. Dahil ang Banal na Espiritu magbabago ng ating mga buhay. Naalala ko nung kami ay naabutan ko yung mga dating evangelist sa Door of Faith. Kasi nung kami nag-aral doon ay hindi pa po katulad ng Door of Faith ngayon. Lumang-luma pa po yung Door of Faith nung kami nag-aaral. Kami ay nagluluto na kung saan naliligo sa ulan. At talagang iisa lang ang CR ng mga estudyante. At talagang sa CR na yon ay hindi pwedeng isa-isa naliligo, kailangan 5-5. 5. Sunod ay 5. Ganon ang sitwasyon ng Door of Faith noon. Talagang hindi pa siya develop talaga. At salamat sa Panginoon dahil may mga evangelist doon na ang lagi kasi ginagawa nila, nagkakaroon sila ng mga crusade. Kasi nung panahon namin, puro crusade ang ginagawa. Tapos may mga jail ministry. Nakaranas kaming pumasok ng kulungan sa San Juan Jail. Nakaranas po kami magpunta ron sa loob. At nakaranas din kaming mag-crusade sa mga lugar dito sa Metro Manila. At naalala ko, ang laging pinapakanta ng mga
lumang evangelist ng Door of Faith ay yung kanta, si Kristo lang ang buhay ko. No? Sabi roon, noong araw ako ay mahilig sa sayaw. Ano po? At ang sabi roon sa koro ay disco dito at disco ron. But when Jesus ay makilala, ngayon ay good girl nang talaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Na? Sa mga lalaki naman, ang sabi noong araw ako ay drug addict. No? Addict dito, addict doon. Pero sabi, but when Jesus ay makilala, ngayon ay good boy nang talaga. Yan, po. Ang sabi pa roon, noong araw ako ay tuplada. Sabi ng mga babae, no? Away dito, away doon. But when Jesus ay makilala, ngayon ay friendly nang talaga. Friendly na ba kayo? Binago na ba kayo? Amen. I-claim natin na tayo binago na ng Panginoon. Amen. Praise God. Kaya dati sabi rito, ang banal na espiritu ang gumagawa sa buhay natin para tayo mabago. Hindi tayo pwedeng magbago at pilitin yung ating sarili na tayong mabago sapagkat wala tayong kapangyarihang baguhin yung ating buhay. Kundi ang banal na espiritu lamang ang may kapangyarihang mag-transform ng ating buhay. Po? Siya lamang ang may kapangyarihang makagawa nito sa ating buhay. Po? Kaya nga po salamat sa Panginoon, mga magulang at kapatid. Kailangan po nating i-recognize ang banal na espiritu na siyang dumating sa ating buhay. At ipapray po natin na yung ibang mga benepisyo mula sa banal na espiritu ay matanggap po natin. Ito po. Kaya nga po salamat sa Panginoon dahil ang title na ginawa ko po rito ay An Open Gift. Ito po. Isang regalo na hindi bukas. Bakit po? Sapagkat hindi pa lubos na natatanggap ng Kristiyano yung lubusang benepisyo mula sa banal na espiritu. Ito po. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo po ay nasa last dispensation na. Ito po. At ang iniwan sa atin ay ang banal na espiritu. Ito po. Ang sabi ng Panginoon, ito po, ako ay mananalangin sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang mang-aaliw o tagatulong na nasa sa inyo. Ano sabi? Magpakailanman. Ano po? Kaya sa panahon natin ngayon, ano po, ang banal na espiritu ang siyang kasama po natin. Ano po? Siya po ang ipinalit ng Panginoong Hesus. Ano po? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako'y aalis dahil kung hindi ako aalis, hindi darating yung mang-aaliw, yung kapalit ko. Ano po? Kaya nga, nung dumating ang banal na espiritu, siya ay tumahan na sa ating buhay. Hayaan po natin ang banal na espiritu ay makakilos sa atin. Huwag nating piliting baguhin ang ating sarili sa pamamagitan lamang ng ating paraan at lakas. Hayaan po natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang magbago po sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya nga po, ito yung mga bagay na nais gawin ng banal na espiritu sa atin. Ano po? Ito yung bagay na kung saan ay kinakailangang mabuksan. Ano po? Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po maraming tao ang hindi naunawaan yung regalong ibinigay ng Diyos sa atin. Pero salamat sa Panginoon, isinilang ang Panginoong Hesus sa araw ng Kapaskuhan at kasunod noon ay may pangalawang regalo. Walang iba kundi ang banal na espiritu ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Kaya dito ay malalaman po natin na ang banal na espiritu una ay narinig po natin, ito ay tumutulong sa atin para manawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya kapag tayo nagbabasa ng Biblia, mag-pray po muna tayo. Humingi po tayo sa tulong ng banal na espiritu na maunawaan po natin yung ating binabasa. Po. Pangalawa, ang banal na espiritu ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Po. Pangatlo, ang banal na espiritu ay pinapanatili yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At pang-apat, ang banal na espiritu ay nagtatransform ng buhay po natin katulad ng Panginoong Hesus, no po? Yung kapangyarihan niya ang nagbabago ng ating buhay. Amen? Kaya nga, hindi pwedeng hindi mabago yung buhay po natin.
Amen. Dahil ang pinaka-the best na sermon ay yung ating patotoo. Amen? Pwede tayong magbahagi ng salita ng Diyos at masabi sa iba na ang Diyos ay gumawa at kumilos sa ating buhay. Amen? Yung mga ginawang pagbabago ng Diyos sa atin, yun yung pwede nating i-share. No po? Naalala ko nung sa Orkonoma kasi ay madalas may nagpapasakay sa akin kahit di ko kilala. No po? At nung nakarang araw ay merong tatay na nagpasakay sa akin. At ang sabi niya, ang gusto niya talagang gawin pag may naglalakad, pinapasakay niya. Ano po? At sabi ko, tay, ilang taon na ba kayo? Siya ay 50 plus pa lang. Ano po? Sabi ko sa kanya, alam niyo tay, kapag kayo ay dumating na sa edad na 70, magpasalamat kayo sa Panginoon. Natuwa siya sa sinabi ko. At kapag lumagpas kayo doon, abay, sobrang bonus na. I mean, ibinigay ng Panginoon sa iyo. Mas lalo kayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya, yung bagay na ginagawa natin sa ibang tao, na kahit na wala tayong verse na sinasabi, basta napagdiinan lamang natin kung gaano kabuti ang Panginoon, para na rin tayo nagsishare. Amen? Masabi natin na dapat sila magpasalamat sa Panginoon sa kanilang edad. Bakit po? Sapagkat ang tao hindi na umaabot ng 70 ngayon. Minsan baby pa lang ay namamatay na. Naalala ko yung aking ina. Ako'y tumagal doon ng mga siguro 3 buwan sa Maynila. Ang nanay ko ay isang bedridden, 84 years old na po siya. Opo. At akala ko po sa pag-uwi ko ay kukunin na siya ng Panginoon. Pero hindi pa. Pero yung suffering niya, physically, ay talagang masakit na masakit. Bakit po? Kasi yun nga, yung nagkaroon ng crack yung kanyang buto, hanggang sa ayaw niya nang magpa-opera, ayaw niya nang magpa-therapy. At dahil matanda na raw siya, ay mamamatay na lang din daw siya. Po. Kaya, gano'n na lang, nakikita ko rin yung kanyang suffering doon sa nararamdaman niya. Hindi naman kasi kami ang nasasaktan siya at yung ang ibang tao ay nagsasakripisyo para sa kanya. Kaya ang ginawa ko po ay kinausap ko po yung mga kapatid ko. Dahil meeting tayo, no, sa mga kapatid ko. Pag-meetingan natin si nanay. At nag-usap-usap kami, sabi ko ay siguro nakikita niyo naman yung paghihirap ni nanay ngayon. At alam kong yung paghihirap niya ay masakitin para sa atin, para sa inyo. Siguro ang mas maganda para hindi na siya mag-suffer pa ng matagal ay ibigay na natin siya sa Panginoon. Amen? Ibigay na natin siya sa Panginoon. Dahil siya rin po ay nagpe-pray, Panginoon, kunin niyo na po ako. Dahil sa sakit na physically nararamdaman niya sa kanyang katawan. Kaya sabi ko sa aking ina ay, Nay, mag-pray kayong lagi, araw-araw, at tuwing umaga mag-pray kayo, patuloy kayong magsuko araw-araw ng inyong buhay sa Panginoon. Sabi kong ganon. At hindi naman ako nababahala sapagkat naihanda na rin ng mga kapatid ko yung kanyang St. Peter. Ano po? Naihanda na nila. Ano po? Kaya, sabi ko, kunin man siya ng Panginoon na wala ako, ang mahalaga ay naibigay na namin siya sa Panginoon. Ano po? At anumang oras siya kunin ng Panginoon, alam kong sa Panginoon siya. Ano po? At kagaya, niloko ko ngayong aking ina, kailangan sa langit talaga kayo, ha? Sabi ko sa kanya, kailangan talaga sa langit kayo. Ano po? At pupuntahan ko kayo. No? Yun talaga, no po? Kaya napakasarap na talagang makita mo na ang kaligtasan ng isang tao ay tiyak na tiyak, no? Na siya ay nasa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa gabing ito, sa kanyang mga salita. Tandaan po natin na hindi lamang ang Panginoong Yesus ang regalo sa atin, kundi nandyan ang banal na espiritu at marami siyang benepisyo na kayang ibigay niya sa atin. Bilang katapusan, buksan po natin yung ating Biblia. Sa unang Korinto, chapter 13. Unang Korinto, 13:13.
2 Corinthians siguro. Buksan natin sa 2 Corinthians 13. Second Corinthians 13:13. Sabi po rito, "Luway sumainyong lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu." Yun po ang iniiwan ng Panginoon sa atin. Sabi rito, sumasa atin daw pong lahat ang biyaya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ito po. Yan po ang iniiwan sa atin ng Panginoon. Kaya, salamat po sa Panginoon, mga magulat at kapatid. Hayaan po natin na hindi lamang ang banal na Espiritu ay nakatuloy lamang sa atin. Hayaan po natin makakilos ng lubos sa ating mga buhay. Amen. Pakilusin po natin. Hanggang isang araw makita natin, aba, no? May marinig tayong kapitbahay natin. No? Abay, noon yan eh, puro tukot-sintang sinasabi. Amen. Amen. No? Pero ngayon eh, puro praise the Lord na. Palakpakan natin ang Panginoon. Abay, dati, mahilig sumayaw yan. Eh ngayon, sumasayaw na sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Praise God. Diba? Ganun po yung ginagawa ng Banal na Espiritu, no? Kumikilos po siya sa ating buhay para tayo ay matransform. Amen. Kaya nga kapag si Kristo ay nasa atin at ang Banal na Espiritu ay nasa atin, tayo ay bago na. Amen. Bago na sa harapan ng Diyos sapagkat tayo ay na kay Kristo. At kapag nabago yung buhay po natin, effectively, gagamitin po yan ng Diyos para makapag-share po tayo. Amen. Pag nabago ang ating buhay, i-share natin sa iba at makikita nilang totoo ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Amen? Kapag tayo may sakit at gumaling, i-share natin na tayo pinagaling ng Diyos. No? Kapag malaki ang utang natin, no? At tinulungan tayo ng Diyos na bayaran yun, praise God! Amen! Makakapag-share din tayo sa iba. Amen? Kung meron tayong mabigat na problema, tinulungan tayo ng Diyos, i-share natin sa iba, malay natin. Siya rin na may mabigat na problema. Diba? Kung meron tayong pagsubok na napagtagumpayan sa tulong ng Banal na Espiritu, i-share natin. Para ang iba naman ay magtagumpay din. Amen. Amen. Praise God. Yan po ang regalo ng Diyos sa atin sa panloob na ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. No po? Ako po, konti lang talaga yung testimony ko. No po? Kasi before na ako yung maging Christian, masasabi ko yung lang, self-righteous ang nasa akin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi lumaki ako sa loob ng bahay para na akong madre. No po? Wala akong ginawa kundi tulungan yung nanay ko. Nasa bahay lang, nagbabasa ng libro. No? Hindi ako mahilig makihalubilo sa tao. At ang totoo niyan, hindi ako nagkaroon ng buhay sa sanlibutan. No? Hindi ako lumaki sa sayawan, barkada. Wala, sa bahay lang talaga ako. Kaya sabi ng mga kapitbahay namin, magmamadre ang anak mo. Pero hindi pala. Ano po? Kaya, salamat po sa Panginoon dahil gawa na yung aking sariling gano'n. Sabi ko, okay na ito, Lord. Pupunta na ako ng langit. Babait ako eh. No? Hindi naman ako nagmumura. No? Talagang masasabi yung self-righteousness nga, yung sariling katwiran, kabaitan. No? Parang yun yung naging daan na sabi ko, talagang tiyak-tiyak na ako'y sa langit. Babait ako eh. Pero, salamat po sa salita ng Diyos. Amen? Kasi sabi sa Roma, walang matuwid, wala kahit isa eh. Ni isa man ay hindi nakarating o nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya, salamat sa pastor na ginamit sa akin. No po? Salamat sa salita ng Diyos na nakarating sa akin. At ang Diyos ay gumawa sa buhay ko at ngayon, ako ay ginagamit ng Panginoon sa biyaya niya. No po? Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, tandaan po natin, hindi porke tayo mabait, ay pupunta na tayo ng langit. Ano po? Kinakailangan po rin natin ang katuwiran galing sa Panginoong Yesus para magkaroon ng katiyakan yung pagpunta natin ng langit. Amen? Kailangan po natin yung katuwiran ng Yesus sa ating buhay, hindi yung sarili nating katuwiran. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon, mga magulang at kapatid.
mga mananampalatayang narito, hayaan po natin ang banal na espiritu ay makagawa po ng lubusan sa buhay po natin. Ma-transform talaga ng totoo ang ating buhay sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ibinabalik ko na po kay Pastor Joel. Salamat po sa Panginoon. Bago po sa pagwawakas ay Sister Michelle po ay tinatawagan natin at sama-sama nating idalangin. Oh, kasama ng kanyang mister. Nasaan po yung mister mo? Dahil kasabay po ng ating gawain ngayon ay kanilang anniversary din po. Oh, kantahan natin. Kantahan natin. Diyan na lang kayo. Tapos kantahan natin. Ay, okay na po kayo. Oh, yan. Dito na, Sister Michelle. Para... Ayan. Hindi makita. Kasi po natin itong itakpan. Dapat nakikita, nakita. Dito lang, oh. Yan, dito. Okay na po dito. Sama na dyan doon at Okay. Saan po yung anak? ito. Ayan. Ilang years na po kayo? Yan, 19. Amen. Salamat sa Panginoon. Mula nung sila ay ikasal, sabi ng nagkasal sa kanila, marahil sinabi sa inyo ito, sa hirap at saging hawa, kayo ay magsasama. At ilang years? 19 years nang talagang nagsasama sa hirap at saging hawa. Purihin ang Panginoon, tayo natin tumayo. Extend natin ang ating kamay sa kanila bilang pagpapala. Tayo ay yumuko at manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Sister Michelle at kay sa kanyang asawa, kasama ng kanyang anak, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanila sa loob ng 19 years na kanilang na buong pamilya, kasama ang inyong pahintulot, Panginoon, at paghingi ng basbas nila sa inyo upang sila ay pahintulotang mabuo itong kanilang pamilya, ay kayo po ay tumulong sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Nawa ang araw na ito na ginawa ninyo ay maging isang pinakang masayang pangyayari sa buhay nila, Panginoon, na nagkaroon ng gawain sa lugar na to. At ganoon din po sa kasabay ng kanilang anibersaryo, ito po ay malaking pagpapala sa kanilang buhay. Na kahit ano man ang pagdaanan nila, Panginoon, sa loob ng 19 years na yun, napakarami silang pinagdaanan. Pero nanatili sila dahil ang pag-ibig ay buo sa isa't isa sa kanila, Panginoon. At yung pag-ibig na yun, Panginoon, yung nagbubuklod sa kanila bilang mag-asawa, O Diyos. At kaya umabot sila ng 19 years. At ang pag-ibig na yun, kayo ang naglalagay. Kayo ang author nito, Panginoon. Kaya dapat lang pong magpasalamat ang isa't isa sa kanila sa inyong ginawa sa buhay nila. Salamat po, Diyos. Ang pagpapala sa anumang kanilang pagdadaanan ay patuloy nilang matanggap po, Diyos, at kayo po ang patuloy nilang kilanlin sa kanilang buhay. Purihin kayo takilain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po. Okay na po. Tayo ay magwakas sa panalangin. Tayo na lang po tayo. Salamat po sa Panginoon. Salamat kay Inay at sa kanyang mga anak at mga apo sa lugar na ito. Tayo ay napahintulutan para magkaroon ng gawain sa lugar na ito. Simbang Gabi Revival. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay ginaganap natin yung Simbang Gabi kasama ang revival. Holy Ghost Revival. Na kumbaga ay para lubusan nating maintindihan sa huling panahong ito ang kailangan natin para magtagumpay ang Espiritu ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Napaunlakan tayo ni Pastora Marisa para mag-share sa atin mga dapat na malaman natin tungkol sa Espiritu ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, bukas, sama-sama tayong magkita. Kita-kits uli po tayo sa lugar ng payo.
No? Ano bang, pang-ilan na ba yon? Pang-5. Pang-5 araw na po. Okay, at isama na rin po natin sa schedule natin ang huling-huling gabi. Pwede po ba namin kayong imbitahan? Diyan po sa Aplaya. Yan, kila Brother K. Ready na sila doon. Amen? Kaya purihin ng Panginoon at tayo ay tulungan ng Panginoon. Excited na si Brother K. Salamat sa Diyos. Sige nga po, magbigay tayo ng isang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa inyo ng Diyos. Purihin kayo kakilain, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pagsamba, O Diyos, na lahat ng aming naranasan, sa lahat ng gawain ito, Panginoon, hindi lang kami masaya, kundi meron kaming tunay na pag-asa, O Diyos, na masasabi, Panginoon, na kung ano man ang kahihinatnan ng buhay namin sa mundong ito, na kahit ano ba ang gawin at sabihin ng iba na panghuhusga sa buhay namin, pero sa totoo lang ay ang future ng buhay namin ay napakaganda. Gaya ng sinabi ng inyong mga salita sa amin, kayo lamang ang nakakaalam ng panukalang o plano na nararapat para sa buhay namin. Para sa ikabubuti ng aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Hindi lamang sa mundong ito, may mas maganda pa kayong layunin doon sa tunay na buhay na inihanda nyo para sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagkagamit nyo kay Pastora Marisa at sa bawat isang nandito ngayon, Panginoon. Nawa ang pagkilala namin sa inyo, Panginoon, patuloy na lumawak at magrema sa aming puso. Kung sa ganon, ay ito ang magsisilbing angkla sa amin, Panginoon, patungo doon sa nais ninyong marating namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo at dakilain. Ang bawat isa ay mapagpala. Ang bawat isa ay patuloy na bigyan niyo ng lakas. Ang may karamdaman na ipapagaling sa pangalan ninyo. At ang may kalungkutan ay magkaroon ng kasiyahan. At ang may pagsubok ay patuloy na masolusyonan ang kanyang pagsubok. Salamat po, Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Salamat po, Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. Purihin ang Panginoon. Gaya ng ating ginagawa.